recall lang natin siguro yung diniscuss natin last time, no? Summarize na natin. For module 2, ang coverage natin is compression and flexure. Okay, so for compression, kukunin mo lang yung compressive capacity niya, yung axial. Tapos sa flexure, kukunin mo lang yung moment capacity niya. Okay? Pero sa practice, ang ginagawa namin diyan bukod din sa moment, i-design mo rin yung niya, yung shear, yung deflection, mga ganyang mga requirements, no. Tapos merong mga camber, tapos kapag ka naka-incline load, nagba-biaxial pa, mga ganun. Pero yun nga, since mostly mga lang naman, no, yung pinaka-basic idea lang ng structural design, yung goal natin na ma-implement dito or ma-share dito. Doon na lang tayo sa mga mas mahalaga. Okay? So, which means sa beams, flexure na lang, para simple na lang din yung exam natin. Okay? Yun lang. Tapos, ano pa ba? Kaya yun lang. Mamaya na lang iba. Okay, so natapos tayo dito sample problem 3, no? Recall lang pala natin, no? Paano yung compression members? Okay. Para din pala sa no, sa evaluation, no? Hindi ko pa yata nabasa inyo. Pero yung ibang section, commonly ang naging nila, feedback is mabilis daw yung discussion. Parang ganun. So, yung sa discussion, mabilis, hindi raw nakakasunod. Tapos, nagrereklamo sila na hindi daw ako nagsusulat sa board. Isip-isip ko naman, kaya ako nga nilagay dyan, para hindi ko naisulat. Di ba? Kapag nagdi-discuss tayo, hindi naman sila pumipindot. Kaya nga nandiyan yan, di ba? Para kahit magsagot sila hindi, di ba? Nakakapag-proceed ako kasi may solution eh, di ba? Ang ginagawa natin pala na approach dito, di ba? Babasahin natin yung tanong, intindihin natin yung tanong. Tapos, pag alam mo na yung gustong isolve, isosolve mo na. Nirarun through natin yung process, dinidiscuss natin, di ba? Para pagdating mo sa bahay, practice mo na lang. 'Di ba? Kasi ito, alangan naman sabihin ko, ganito gagawin natin. O sige, simulan mo sa KL over R. Ang K ay 1, yung L ay 20, given dun. 'Di ba? Yung R ay given din. 'Di ba? Tapos pagka-solve mo, makukuha mo to. Try mo nga sa calcu, try mo, no? Tapos, ito, plug in mo yung E, 29,000. Parang ang weird, 'di ba? Pag ganun yung solution. Kasi wala na siyang sense eh. Nakalagay na dyan eh, 'di ba? Ang ginagawa natin sa approach natin, nandiyan na yung solution. Ine-explain na lang natin yung solution. Oh, wala na ring sense na pindutin mo yan kasi tama na yan eh. Ginawa ko na yan eh. Di ba? Na-verify na yan. So wala na tayong pag-uusapan kung tama or hindi yung naka-input dito. Nirarun through na lang natin yung process na ano ba yung gagawin mo sa solution mo. First step, ito. Substitute, di ba? Ito yung KL, compare mo dito. Di ba? Siyempre, evaluate mo. Paano yung process? Sabi natin, may limit ka. Kapag lumagpas ka sa limit, elastic. Pag hindi ka lumagpas, inelastic. Depende sa condition, may formula pa. Sabi, pag elastic, kapag inelastic, kasi mas mababa siya di ba? So, ang K over R niya ay 96, mas mababa. Sabi dun sa summary sa taas, pag mas mababa, inelastic. Anong formula sa inelastic? Ito, di ba? Yung 0.658 raised to Fy over Fe times Fy. Yun yung condition, gamitin mo yung formula para dun. Fy given, Fe, so solve mo. Fy given. Diba? Fe, solve natin. Ano yun? Sabi, Euler's buckling stress, I squared E over the slenderness ratio squared. Ito, nasolve mo na kanina. Diba? Ayun, no? Ito yun. Ito yun. So, pi squared E over 96.774 squared, pag sinolve mo, ito na yun. Diba? Ano kanya nangyari? Plug in. 50, 30. Ano yung 30? Ito yun, no? Plug in dito. Substitute, may makuha kang stress. Paano mo kayong force? Stress times area. Solve. Final answer. Pagka nilagyan mo ng factor. Nakuha niyo yung process. Anong point nun? Pag nagsosolve tayo, yun nga, ang pinaka-idea kasi is, may nag-comment kasi sabi niya, sobrang bilis ko daw mag-discuss. Kailangan pa daw niya mag-aral sa bahay para maintindihan niyo. Hindi ni-discuss. Parang ganun. I mean, hindi naman dito. Hindi ko alam kung may nag-comment na ganun dito. Pero yan, nabasa ko yun sa ibang sections ko, sa T136. Hindi ba dapat nag-aaral ka naman talaga sa bahay?
Naman na-expect nila parang pagka na-discuss natin sa ulo mo na agad lahat. Hindi naman 'di ba? Kahit naman anong subject aaralin mo pa rin sa bahay. Tama ba? Mali yung ano, eh, mali yung utak, eh. Mali mali yung mindset, eh, 'di ba? Parang kasalanan ko ba na hindi ka nag-aaral sa bahay? Ang gusto mong gawin ko kapagka explain ko dapat na-gets mo na agad lahat. 'Di ba hindi mo magagawa yun? Kahit ako hindi ko na magagawa yun, eh. Nagdi-discuss tayo 'di ba para makuha mo yung basic idea, yung way, 'di ba? Yung logic, ano yung procedure, 'di ba? Anong reasoning, ba't ganun yung procedure? Yun yung ini-explain sa'yo dito. Ngayon yung pag-solve, gagawin mo sa bahay, ipa-practice mo, kaya nga in-upload yan, eh, 'di ba? Dati nga hindi naka-upload yan, question lang sa'min 'pag binigay, papakita, may solution. 'Pag upload, wala, tanong lang. Kapagka wala kang notes, eh, di bahala ka sa buhay mo. Ganun dati, buti nga ngayon meron ng ganyan kahit di ka mag-notes, 'di ba? Puwede mo ng ano, siyempre aralin mo na sa bahay. Ngayon ang tanong, aralin mo ba? Bahala ka na dun, 'di ba? Buhay mo na yun, hindi ko na control yun. Kung paano ka mag-prepare, bahala ka na dun. Nakaka-frustrate lang 'no, kasi kakatapos na namin mag-quiz dun sa ano, dun sa mga CE students ko. Kasi nga, still din kasi yung tinuturo sa kanila. Pero yun, mas advanced na yung kanila kasi nga CE sila. So, trabaho nila yun, eh, 'di ba? So, dapat alam nila yung ginagawa nila. Nakakabwisit kasi nakakainis talaga. Kasi 4th year na yung mga yun, gagraduate na sila, 'di ba? Tapos yung basic na ano, basic na paano kumuha ng load sa column, paano kumuha ng load sa beam, yung one way, two way analysis. Sabi ko, hindi naman kayo pinapa-solve ng deflection, eh, mahirap talaga yun, 'di ba? Yung area moment, mga ganyan, conjugate beam, hirap talaga yun. Eh, yung one way, two way slab, sabi ko, sa lahat ng puwede mong kalimutan, 'wag yun. Kasi yun yung pinakamadali sa lahat. Naalala niyo yung may ano, yung kapag may slab, kapagka mahaba nagiging one way, na-discuss niyo ba yun sa theory? Oh, kayo nga pamilyar kayo, 'di ba? Tas sila hindi. Parang, ginagawa niyo sa buhay niyo, tas ga-graduate na kayo. Tas nakakainis pa lalo, nag-rant na lang, eh. Nakakainis kasi talaga, 4th year hindi alam yung unit ng forces. Anong unit ng forces? Yun nga, kunyari, kapag force na English, kips, 'di ba? Kung halimbawang ano, kunyari metric, kapag metric, force, kilonewton, newton, 'di ba? O kung stress, kapagka ano, English, kapag metric, kapag English, 'di ba? Yung yung mga given dito, ayun, stress, KSI, PSI, 'di ba, mga ganyan. Ang nakakainis, 'di ba, ang ginawa 'di ba kapag ako nagpapa-problem set, susulat mo na lang, 'di ba? Compression members, nakikita niyo 'yan, 'di ba, nakalagay naman diyan yung units. Tas ang pinagsasagot sa'kin na keep feet, keep inch, patindi nun yung iba nag-solve, keep inch, tas kinonvert pa sa keep feet, tapos axial, parang axial tas moment yung sagot mo. Tapos yung iba ang alam, yung formula puro WL²/8, column WL²/8. Nak nakakapigil. Feeling ko nga may na-offend ako din. Tinrush talk ko sila, eh. Gano'n ako. Sabi ko, ito yung sa lahat ng batch na na-handle ko, ito yung pinakamalala. Sabi ko, kahit units lang hindi niyo maitama. As in nakakainis talaga kasi dalawang section, eh, so 40 plus. Isa lang yung tumama. Isa lang may tamang units. Lahat sila hula-hula na, lahat naka-keep inch, ganyan. Ito, pinaka mahirap yung flexure, 'di ba? Mahaba formula. Eh, ito, paano solution dito? K/R. Compare mo sa 4.71, 'di ba? Depende kung saan papasok, may dalawa kang formula na maikli lang. Anong formula mo? Ito lang, isa-substitute mo lang. Ano yung Fe pi squared E over the slenderness ratio squared lang. Eto, eh, Fe din naman yun, 'di ba? Wala na ibang number diyan, Fy na lang yun. Fy given naman yun. Isa-substitute mo na lang. Tas mo-multiply mo sa area na given din naman. Hindi pa maitama, tas CE ka, 'di ba? Kaya hindi kami makaahon ng board exam, eh. Yung passing rate 30 plus, nakakahiya, eh. Graduate na tapos hindi man lang alam yung tributary area ng column.
Di ba may ganyan yan? Kunyari ganun. Meron kang ano dito, column. Kunyari column yung mga yan. Ano yung area na nakikikerry ng column? Siyempre, yung part niya lang. Eh di, ito yung part niya. Yung load, i-multiply mo sa area niya. May load ka na. Simple. Kung nandito sa gilid, kunyari, ito yung pinag-uusapan. Eh di, ito yung area niya. Simple, ganun lang. Hindi ko maintindihan, ba't hirap na hirap sila? Tapos fourth year na sila, may RCD lab kami, may still lab kami. Ginagawa yun dito eh. Anong ginawa nilang lahat? Lahat sila nung nandun sa dalawang section puro mga butaw silang lahat. Di ba? Di ba? Paano sila nakapagpasa ng project? Hindi sila marunong mag-load analysis? High blood eh. Sabi ko sa kanila. Ano sinabi ko? Sabi ko, sobrang nakaka-disappoint. Nasa peak disappointment. Sabi ko sa kanila, nakaka-disappoint talaga. Actual load, keep inch. Kinonvert pa sa keep feet. Alam mo ba ginagawa mo? Kakainis. Saka may may problem set. Sinulat mo na, di ba? Sinulat mo, edi at least nakita mo malang, sample problem 1, anong unit na sagot mo? Keeps, sample problem 2, ganun din. Keeps yan, keeps yung mga yan eh. Ito, ratio yan, madali na yan. Dito ay ano yan. Keeps din yan eh. Diba? Keeps, may nakita ba keep inch yan? Wala. Keep fit, wala. Okay lang sana kung mali, mga 5, 3 out of 40. Ang matindi, tama. 3 lang eh, 2 out of 40. Lahat sila, Kaka-disappoint talaga. Yung alam paano quality control gawin pag binagsak mo naman lahat, ikaw masama. Hindi deserve maging 4th year eh. Nakakainis eh. Tingin ko may magrereklamo sa akin. I-eval pa naman. Dapat after eval ko na lang tinrush to eh. Kasi inis na isa ko kahapon, sabi ko, ano sabi ko? Limutan ko sinabi. Tapos about something sa sabi ko kung hindi sila magre-review, mag-shift na lang sila para less hassle. Yung magrereklamo kaya sabi ng sakit daw. Okay. Hindi naman nila deserve. Anyway, nakaka-frustrate lang kasi nung time namin, hindi naman sa pero kahit yung average student sa amin, kahit yung units man lang maitama mo, di ba? Sige, mali na yung sagot, sige. Pero yung units, at least alam mo na yung force ay newtons, alam mo na yung force ay kips. Sa CE ka, hindi ka marunong mag-unit, mag-load analysis, edi ano na lang mangyayari sa building natin? Hindi ka marunong mag-calculate ng loads. Kaya daming babagsak na eh. May na. Hindi niya pero. Record. Ay, naka-record naman. Ay, nako. Sige, tawag dito. Ganun lang, simple lang compression, di ba? Okay, again, paano yung solution? Kunin mo yung critical na slenderness ratio, K/R. Pagka nakuha mo na yung K/R niya, i-compare mo siya sa limit. 4.71 square root of E over Fy. Tapos, yun na. Depende kung lalagpas o hindi lalagpas, may formula ka. Recta sub, yung isa 0.877 Fe, yung isa 0.658 raised to Fy over Fe times Fy. Nakalagay yun dun. Isang page lang, sinamaries ko na yun. Nandun na yun. Wala ka nang ibang isipin. Okay, yun lang yung pinakasummary niya. Okay, para sa flexure, medyo mas mahirap ng konti. Okay, pero marami tayong diniscuss sa taas, pero sabi natin, sige, kahit kung ayaw mo aralin, okay na lang din. Sige na. Ito na lang, itong page na to, ito na yung pinaka-summary ng lahat ng diniscuss sa taas. Paano yung solution? Una, titingnan mo kung meron siyang flange local backlink. Paano yun? Kukunin mo yung mga lambda. Ano yung lambda? Yung width to thickness ratio ng flange tsaka ng web. Pero ang sabi, yung web, hindi pwedeng mag-non-compact. Nakalagay doon. Sabi, walang non-compact na web. Bakit? Kasi pinili nila yung mga sections, dinesign nila yung mga sections in a way na hindi mag-non-compact yung web.
So kung standard shape yan, matic, compact yung web. Eh ano ngayon kung compact? Kung compact yung web, hindi siya maglo-local backlink. Okay, makapal siya. Hindi siya magkakaroon ng local backlink. Ano lang pwede mag-local backlink? Flange. Kaya makita mo dito, yung flange lang yung tinitingnan. Nakita mo, no FLB. Hindi na natin tinitingnan yung web local backlink, walang WLB, di ba? Walang web local backlink. Bakit? Kasi compact nga yung web. Ang titingnan mo na lang yung flange, yun kasi yung possible na mag-buckle. Kasi merong mga sections na standard na non-compact. Kung lumabas na non-compact, halimbawa ito yung ano niya, di ba? Yung lambda, ito yung width to thickness ratio niya. Pag lumagpas siya ng LP, non-compact. Kung lalagpas siya ng lambda R, slender. Pero sabi din natin, wala daw slender na web. Na flange. Walang slender flange. Nakalagay doon. Okay, walang slender flange, sabi doon. Okay, bakit? Ganun din, di ba? Same idea. Pinili nila yung sections in a way na walang magi-slender flange. Ang tanong, bakit pa natin pinag-usapan yung slender tsaka non-compact web kung wala naman palang ganun? Okay, possible kasi na ang gawin mo is build up. Diba? Yung kakabit-kabit ka ng mga plates, kunyari walang available na section sa site, diba? Tapos gusto mong gumawa ng sarili mong column, mag-invento ka na section gamit yung mga plates na i-weld mo. Yun kasi, hindi standard yun. Diba? Pero pwede mong gamitin. Pero yun, baka pumasok na siya doon sa local backlink. Doon papasok yung mga ibang checks na pinag-uusapan dito. Na hindi natin i-cover kasi sa exam mo, lahat ng ibibigay ko, puro standard lang. Standard section. So wala tayong problema sa web local backlink, wala tayong problema sa slender flange. Ang problema mo na lang is compact ba or non-compact yung flange mo. Okay, yung una. Kung siya ay compact, walang flange local backlink. So wala ka na ibang solve. Kung siya naging non-compact, which is kailan mangyayari yun? Pag lumagpas yung width to thickness ratio niya doon sa lambda p. Pag lumagpas siya dito, mangyayari non-compact. Kung non-compact, may isosolve kang ganun. Okay, yun yung formula. May index card ka naman, so i-recta sub mo na lang yan. Okay. Ngayon, bukod sa capacity na to, meron pang isa pang way paano siya mag-fail. Bukod sa mag-fail yung local, ano niya, yung flange niya, locally, okay, flange local backlink, pwede rin siyang mag-fail by overall backlink. Yung buong section mo, magbabuckle, magkakaroon ng lateral torsional backlink. Alala nyo, yung kapag binibend natin ganun. Di ba? Nagbe-bend siya pababa, pero at the same time, nagtutwist siya. Alala nyo. Okay, yun yung LTB na nakalagay dyan. Meron kang dalawang limit. Yung LP tsaka yung LR. Kung hindi siya lalagpas do sa LP, ano kasi, madali lang yan eh. Ang hirap kasi kapag ka naka-words. Pero kaya nga maganda kung i-graph mo siya. Ito lang yan. Diba? Pinakamaliit, pinakamalaki. Lower limit, upper limit. Hindi siya lumagpas sa pinakamababang limit. Diba? O LTB. Lumagpas siya ng konti, so may LTB. Ang tanong, inelastic or elastic? Naalala mo yung graph? Ay, ganyan. Anong mas mataas? Inelastic or elastic? Inelastic. Ito yung inelastic, oh. Yung after ng proportional limit. Ito yung elastic, tong maliit na level na to. So, ano mas mahina? Elastic. Anong mas mahina? Yung mas mahaba o yung mas maikli? Anong mas malamang mag-fail by backlink? Sabi natin, mas mahaba, very good. So, mas mahaba, mas madali mag-fail, mas mababa ang capacity. So, mas mahaba yung elastic, LTB. LTB. So, kung andito yung elastic, edi siyempre, nandun sa kabila, yung inelastic. Ganun lang yung idea. Okay? So, depende sa condition, may formula ka dito sa tatlong to. Kung nandito ka, anong capacity makuha mo? Sabi natin, kung hindi siya mag-fail prematurely by lateral torsional buckling, ang failure natin is yung pinakamalaki na pwede niyang maabot. Ano yung pinakamalaki na pwede niya maabot? Yung aabutin niya yung yield stress sa lahat ng parts ng section niya. Hindi siya mag-fail hanggat hindi niya maabot yung yield stress niya. And yield stress, yun yung pinakamalaking stress na pwede niya makuha, di ba? Pag nag-yield lahat, ang tawag natin doon ay MT, plastic moment. Naalala mo yun? Yun yung capacity kapag plastic section. Ano yung plastic section? Yun yung mangyari, magkakaroon ka ng plastic hinge, yung magkakaroon ka ng hinge sa gitna, tapos makabali siyang ganun. Yun yung pinakamagandang case. Ibig sabihin nun, nagamit mo yung buong capacity niya. Nag-yield lahat. Yun yung pinakamataas na moment na pwede niya maabot. Kaya halimbawa, medyo mahaba yung interval ng support mo.
Di ba? So kung mahaba yung interval ng support mo, possible na mag-fail siya by LTB. So ang mangyari, magbabuckle siya, di ba? Magbabuckle siya. Lateral torsional, naalala niya. Babuckle, bukod sa bababa ganun, magtutwist. LTB. Okay, ngayon ang tanong, anong case? Kung magkakaroon siya, pero hindi naman siya sobrang haba, malalagpasan niya to. So, maabot niya yung medyo matataas na stresses. Taas yung capacity na maabot niya. So, inelastic yun. Kapag sobrang haba niya talaga niya, na nalagpasan niya yung pangalawang limit, ano na siya? Elastic na. Ano yun? Ay, ito lang. Ito yung formula. Inelastic, elastic. Diba? Basically, ang gagawin mo lang talaga, identify mo saan case siya papasok. Pag alam mo kung saan case siya papasok, gagamitin mo lang yung formula na dapat para sa case na yun. Nasa gitna, ito yung formula. Lumagpas sa LR, ito yung formula. Simple. Diba? Rectasab na lang yan. Nakuha nyo. Ngayon, yung mga numbers dito, given naman. Given do sa properties. So, wala kang problema doon. Basically, kailangan lang malaman mo ano dito sa mga to, tapos substitute mo yung values, tapos may sagot ka na. Mahirap ba yung process? May if-else lang, di ba? So ano lang, lalagpas ba siya? Hindi. O kaya kapag lumagpas, anong gagamitin mo? Yan lang, di ba? Nasa pagitan, ayun. Lumagpas, ito. Hindi lumagpas, ayun. If-else lang. Okay? Pipiliin lang yung tamang formula para sa tamang condition, tapos recta substitute. Sagot ka na. Ganun lang kasimple. Okay? Ang nagpapahirap lang naman dyan, yung napakahabang formula, which is, in your case, given naman. Di ba? So supposedly, di ba, for your exam and your quiz, hindi dapat siya mahirap provided na pre-practice mo. Naggawa ka ng problem set mo, sinulat mo, tapos kahit pa paano inintindi mo yung process. Yun lang naman yun kasi susundan mo na lang yung pattern. Di ba? Nagpapahirap din yung formula, may formula card ka naman. Di ba? So ayan no, ayan, nakasulat naman yan. Ito, ayan, tingnan mo, kapag compact, tingnan mo, wala to. Di ba? Kasi pang non-compact to. I-skipan mo tong part na to kung compact siya. Yan. Pag non-compact, tingnan mo yung difference. Pag non-compact, nadagdagan ka lang nito. Okay, pero either way, okay, for both compact and non-compact, consider mo tong tatlo. Ito, ayan, parehas lang yan eh. Okay, parehas ng procedure yan. Basically, ang tanong lang, may additional step ka ba? Ito, gagawin mo ba ito additional step? Depende. Non-compact siya? Yes. Kung compact, no. Skip. Ganyan lang. Diba? Simple lang yung process, no? Titingnan mo lang kung saan siya papasok, tapos substitute mo na lang. Okay, so last time, nag-end tayo sa 3. Ano yung 3? Try natin dito, sabi, continuous lateral support. So kung lahat may support, ibig sabihin, ang LB niya, yung length na walang brace, unbraced length kasi yung LB eh. Okay, unbraced length yung LB. So kapag hanapin mo yung length na walang brace, sabi niya, lahat naka-brace kasi may continuous lateral support. Ano ibig sabihin ng continuous lateral support? Tuloy-tuloy yung lateral support niya. Hindi, ibig sabihin, lahat yun may support. Tuloy-tuloy nga yung support di ba? Nakuha niya idea. Kaya nung nandyan, anong nangyari? Sa letter A, LB equal to 0. Natama dito. Kung LB is 0, walang LTB. Ano sabi natin? Kung hindi siya mag-LTB, hindi mangyari niyan, makukuha niya yung pinakamataas na pwede niya maabot, which is plastic moment. Diba? Paano yung plastic moment? Sabi natin, FYZX. Diba? Nalilito yung iba, sabi nila, ZY, ZX. Alam ko dito, in-emphasize natin yun, di ba? Bakit ZY, bakit ZX? Sabi natin kasi nakatayo yung beam mo, kaya ZX, nagbe-bend sa x-axis di ba? Malito din sila dun. Ilang beses ko pinaulit-ulit yung sa kanila. Sabi ko, kapag column, anong gagamitin mo? RY or RX, di ba? Depende kung may support, ganun. Anong mas critical? Mas mataas na slenderness ratio or hindi, di ba? Sabi kapag column, yung weak axis yung magpe-fail, magbabakal siya sa weak axis, di ba? Kasi mas madali mag-fail doon kasi mas mataas ang slenderness ratio doon. Kailan tataas yung slenderness ratio? Pag mababa yung R, di ba? Ayun AL over R, mas mababa ito, lalaki yung total value. So kailan siya critical? Pag maliit to, which is nasa RY. Tapos dito in-explain, sabi mo, sir, bakit ZX? Bakit hindi ZY? Akala ko ba mas mahina yung Y? Tapos in-explain natin yun. Kung hindi ko na naalala, in-explain natin yun na yung beam mo, di ba? Paano mo ba siya itatayo? Kunyari, ito yung beam, di ba? Saan siya mas malakas? Pag nakaganyan o nakaganyan? Tayo, nakahiga. Nakatayo, bakit? Moment of inertia di ba?
Alam ka namang may beam kang ganito yung section, tapos ihiga mo, edi sinayang mo yung section mo, di ba? Alam mo madali mag-bend yan pag nakaganyan eh. Edi gaganunin mo. Kung nakaganyan yan, anong resistance niya ngayon sa bending? Di ba? Yung x-axis niya. Di ba? Kaya x yung nakalagay dyan. In-explain namin yun dun. Dinitil namin yun, tapos nalito-lito na naman. Ba't nalito? Eh, hindi nakinig. Hindi nakinig. Hindi nag-review. Hindi pinanood yung recording na naka-upload na yung recording. Sige, kahit hindi ka na nakinig na recording, sana naman binasa mo yung sinulat mo doon sa problem set, di ba? Kasi nakalagay doon si X, ba't yung gagamit ng ZY? Di ba? Nakaka-frustrate. Alam mo yun? So, kahit sabihin na natin hindi ka na nakinig, o sige, makikita mo pa rin yung solution eh. Di ba? Ayan. Hindi ko maintindihan bakit litong-lito eh. Kakainis talaga. Anyway. Oh, FYZX, ito na yung capacity. Nominal ito. Hindi pa yan yung design. Bakit? Sabi natin, pag design may factor of safety tayo. So, depende kung LRFD or ASD. Kung LRFD, ang multiply mo, 0.9. Kung ASD, 0.6. Sabi natin, magkapamilya yan, di ba? Ito, divide mo ng 1.5, yun na yun. Di ba? Parang sa tension member lang din. O, ganun lang sa 3. O, paano kapag ano daw? Sabi, unbraced length mo daw, naging, ano bang gamit dito? 10 yata. Ano ba? Nasa dito? 20. O, 20. O, so, 20 daw yung bracelet. Ang gagawin mo dito, titignan mo yung limit. Ano yung lower limit? 8. O, lumagpas siya. So, may LTB. Ang tanong, elastic or inelastic? So, titignan mo ngayon yung pangalawang limit, 29. Okay, nasaan siya? Lagpas ba siya ng LR or hindi? Lagpas ba siya ng LR or hindi? Kung 20 feet siya, lagpas ba siya ng LR? Ang LR mo ay 29. Lagpas ba siya kung 20 siya? 29 yung LR mo? Hindi, 20 nga lang eh. LR 29. Hindi lagpas yung L mo, di ba? Eh, yung LB mo, nakalagay doon 20 nga eh. No? Ang given sa'yo, 20 lang. 20. Ang limit mo, 29. Lagpas ka ba? Di ba hindi? Hindi. Ay, balik na. Lagpas sa 20. Yeah. Hindi ka lumagpas sa LR. Ano daw formula? Tingnan mo sa summary mo. Ang sabi, hindi ka lumagpas sa LR. Nasa pagitan ng LP, di ba? LP, LR. Ano formula mo? Ito. O, gamitin mo yung formula na yun. Simple lang. O, alam mo na yung formula? O, sige, gamitin mo yung ano. O, plug in. O, ito yung formula. Okay, yung LP tsaka LR, yun yung sinolve mo kanina. Yung LB, yun yung given. Ito, property, given. Ito, given. Ito, MP, FYZX. FYZX. Solve mo na. Simple, direct, recta sub. Wala nang magulo dyan. Diba? May formula ka naman eh. Diba? Nakuha niyo? So, ganun lang. O, keep inch. Kung gusto mong gawing keep feet, divide mo ng 12. Kinonvert lang natin. Diba? Sa moment yan. Baka keep inch din kayo sa ano. Moment ang keep inch, di ba? Parang Newton meter, di ba? Kilo Newton meter. Di ba moment yun? Kapag ka ano, kilo Newton force, di ba? Distance, feet, inch. Ang nakakainis pa nun, ni-remind ko pa sila sa quiz. Kaya ko, itama niyo yung forces, yung units ng forces tsaka moments. Kasi pag mali yan, para di sana nilagay mo na lang. Kunyari, sagot mo, 36.2 apples, ganun. Same case. Walang sense. Di ba? Pag hindi tugma yung units, mali yung sagot. Rin-explain pa ako ng ganun, o kala ko mariremind na sila, tapos hindi pala nila alam yung unit ng force. Tapos 4th year na sila. Disappoint. Pagka pangatlong case, what if 30 naman daw? Sabi yung pangatlong case doon, 30, di ba? What if 30 na yung length? Kung 13 na yung length, di doon ka sa pangatlong formula. Ano yung pangatlong formula? Sabi ito. Okay, paano yung formula? FCR times SX. Okay? SX. So, ano yung FCR? Ito. Itong mga numbers na nandito, nasa given yan, i-substitute mo lang talaga. Pag na-substitute mo na, makuha mo yung FCR. Ay, naka-record na dito. Ay! Hindi naka-share screen. Hindi ako lang, nire-recall pa lang naman. Hindi yan. Hindi, naka-record na yan kanina pa kasi hindi naka-share screen. Sorry. Okay lang, nire-recap lang naman natin yung process.
Hindi pa siya yung dinidiscuss ko naman, na-discuss na natin last time. Recall lang siya. Recall lang. Pag nire-recall lang natin, diniscuss natin last time. So, kung ayaw panoorin to, in 30 minutes na yan, tingnan mo sa previous lecture, diniscuss na natin to. Nire-recall lang natin yung process. Okay, paano to? Ayan, substitute mo lang yung values, tapos multiply mo sa SX. Ano ba yung SX? Property din na given sa taas. Nakalagay yan lahat yun. Kompleto yun. Nakuha nyo? Hindi siya mahirap. Ang mahirap, yung pag-solo ng formula. Eh, may formula ka naman. Okay. So, hindi na dapat siya problema. Tingnan natin, paano ginawa sa C? Eto, again, ginawa mo na sa taas, di ba? Pwede mo nang i-recycle yan. No? Pag sa exam mo, huwag mo nang ulitin. Pag nagawa mo na, huwag mo nang ulitin sa next question. No? Ay, wag na to. Pinakita lang natin yung yung formal solution. Okay, dito, sabi na to, yung pangatlong formula. Okay, so lahat ng mga numbers dyan, nandun sa given sa taas. Makuha mo yung FCR, multiply mo sa SX. Paano nangyari yun? Sabi natin, di ba? Bending stress is equal to M, di ba? My over I. Tapos sabi natin, yung I over Y is S. Section modulus, diniscuss natin yun. So, pwede mo siya isulat na M over S. Si algebraic manipulation mo yan, M is equal to Fs. Di ba? Fs. Basta Fs yan. Ito yun. Simple. Di ba? Kung ayaw mo sa uli yung derivation, okay lang. Ang problema, pwede kang malito-lito sa formula. Kaya sa amin, lagi naming ine-emphasize yung purpose or yung importance ng derivation. Kasi pag diniderive mo, naintindihan mo kung saan nanggaling. Kung alam mo kung saan nanggaling, alam mo kung paano gawin, alam mo kung paano hugutin in case na malimutan mo yung formula. Diba? Eh kayo, wala naman kayong problema dun kasi nga may index card naman kayo. Sila, dapat alam nila yan, trabaho nila yan eh. Diba? Wala namang yun na nga lang yung trabaho nila, hindi pa nila alam. Sige, yun na. Ngayon, dito, makita nyo, yung CB, naka 1, pinasimplify na lang doon. Okay, ngayon ang question, bakit ina-assume na 1 yung CB kung meron pala siyang tamang calculation? Okay? Kung makita mo sa formula, ito na yan, discussion proper na natin. Mabilis na lang. Okay, kung makikita mo doon sa formula, nasaan yung CB? Dito wala, no? Kasi yun yung pinakamataas eh. Kapag dating mo sa may LTV, meron kang mga parang modification factors do sa capacity mo. Okay. Halimbawa ito, imbis na yan lang, yung nasa kanan lang, pwede mo siyang taasan. Okay, pwede mong taasan yun kasi parang nangyari, nagkakaroon ka ng additional capacity depende sa kung paano nadidistribute yung moment doon sa section mo. Okay, basta may something to sa moment. Okay? So, ang nangyari, depende sa moment diagram mo, tumataas yung capacity niya. Yun yung basically may something about sa bending. No? Yun yung CP. Kapag hindi mo i-consider yung CP, ang mangyayari, ito lang yung capacity niya. Okay? Kumbaga, yan yung minimum. Ang value ng CB, laging mas mataas sa 1. So, kung mas mataas siya sa 1, nasan siya? Numerator yan, di ba? Kung mas mataas siya sa 1, ibig sabihin, lagi na itong CB na to, magpapataas yan ng value ng capacity mo. Kung hindi mo siya i-solve, hindi lang tataas ng yung capacity mo. Parang na-neglect mo yung dagdag capacity sana. Which is, tanong, safe ba yun? Safe naman. Bakit? Kasi halimbawa, ang na-solve mo 100, kunyari capacity niya, kunyari tip feet at yung capacity niya. Pero dito, sinolve mo considering CB equal to 1. Pero sa tunay na buhay, hindi siya CB equal to 1. Kunyari, kung distributed yung loading niya, ang CB mo doon ay 1.14. CB is 1.14. So, kung na-solve mo 100, pero anong tunay na capacity niya? 114 tip feet. Yung ibig sabihin nun. Okay? Kung ine-neglect mo yung CB, nine-neglect mo yung dagdag na capacity dyan sa design mo. Ngayon, ang mangyayari nito, yung loading na i-compare mo, dapat pumasok sa 100 sa simplified solution mo. Okay? Kung siya dinesign mo na papasok sa 100, tama ba na kung kaya ng 100, mas kaya ng 114? Mas safe ito. Nakuha nyo? Kapag ka naggagawa kami ng mga shortcut sa calculation, usually, ang ginagawa namin yan in a way na nandun kami sa conservative side. Okay, so halimbawa, nagpapadesign kayo, tapos kulang-kulang yung mga binibigay nyo information. Nagagawa pa rin naman ng paraan. Okay, pero kapag ka gano'n, na kulang-kulang information, nag-a-assume ng mga bagay na nandun sa conservative side. So, hindi lang siya sobrang optimized, parang ganun.
Kasi syempre, pag di mo alam, dun ka sa safe side para pag nagka-problema, at least safe ka. Siguro possible na implication lang nun, medyo mas mahal ng konti, 'di ba? Depende sa ano, sa naging assumptions, 'no? Pero at least nandun ka sa safe kasi alangan namang hulaan mo tapos nandun ka naman sa bagsak na side, 'di ba? Sa inadequate side. So mas malaking problema yun, nakuha niyo? So ganun. So minsan ginagawa namin pagka-simplified yung solution, eh, nandun sa conservative side. Okey, yun yung purpose ng CB. Ngayon halimbawa, kunyari si engineer mo 'no, tawag dito, tinamad siya 'no. So nag-calculate siya, kumuha siya ng section, sabi niya, ang loading ay na-compute niya 96 ano lang, 96 cube feet. So kumuha siya ng section na ang capacity ay 100 cube feet. Pero ito sabi niya, magdadagdag ako ng factor safety, ine-neglect ko muna yung CB. Ito sinolve niya using CB is equal to 1.0. Tapos pagdating sa actual, yun pala yung finishing na ginamit mo mga mas makakapal, sabi mo nung una ano lang, bare lang yan, ano lang yan, slab lang yan. Ta's nagpalagay ka bigla ng tiles na makakapal, yung mabibigat, yung mga granite, ganun. Eh di ang nangyari, yung load na 96 hindi na siya 96 ngayon, naging 125 na. Kunyari lang yan, Ngayon ang tanong, okey pa rin ba yung dinesign ng engineer mo nung una? Hindi na. Pero kunyari, ni-neglect niya yun, tapos ang itsura ng loading diagram niya parang yung beam na yun dinesign niya for moment na 100 cube feet pero ang loading niya ay point load. Itong case na 'to, ang CB nito is nasa 1.32. Ano ibig sabihin nun? Yung 100 niya, hindi 100 yun, ta-times pa ng 1.32. So meron siyang 132 cube feet. Ito yung talagang capacity. Ngayon ang tanong, pasado pa rin ba yung design engineer? Pasado pa rin. No, kahit nagkaroon ng oversight dun sa unang design. No, yun yung logic ng CB. Kaya dun sa unang sample, kung makita mo sa sample 3 natin, may ginawa siyang assumption na CB equal to 0. Tama ba yun? Kung gagawin mo na detailed, hindi. Pero dito kasi parang sabi niya, sige para ano lang, para magawa lang natin, para ma-simplify lang natin, no? Acceptable naman yun. Kasi nga, nandun ka naman sa conservative side. Okay, pero ngayon, kung gagawin mo siya ng tama, ang tanong, paano mo kukunin yung number na CB? Paano mo makuha tong 1.32 na 'to, tsaka yung 1.14 na sinasabi ko kanina? Okay, ito yung sample 4, pinapakita dito paano natin siya gagawin. Okay, sa sample 4, yan. Halimbawa daw, ito siya. Ang condition niya is uniformly distributed loading. Ano daw yung magiging value ng CB kung magde-design ka ng steel beam na distributed ang loading? Yun yung tanong dito. Okay, ano daw yung value ng CB? Okay, so basically, ang CB, ang formula niya is eto, para siyang weighted average lang, no? Okay, CB, ang formula niya is 12.5 Mmax over 2.5 Mmax plus 3 MA plus 4 MB plus 3 MC. Ba't ko siya sa ulo? Kasi may pattern eh. Maximum, ABC. Di ba? Maximum, ABC. Tapos yung numbers, ano yung numbers? Ang numbers niya, 12.5 in total. Kung analyze mo yung mga numbers dito, pag pinagsama mo yung mga yan, 12.5 din yan. Try mo. 3, 4, 3, 10 yun. Plus 2.5, 12.5. So, nakakita ko ng relation o kaya ko na siyang i-relate. Sa alam ko na itong mga nandito, pag sinama ko, 12.5. Ano yung distribution? Kaya madali naman tandaan yung 3, 4, 3. O, 3, 4, 3. Ano yung tira? 2.5. Dito yung 2.5. Ganun ko siya sinasa ulo, di ba? So pag mahirap yung ano mo, yung tawag dito. Pag mahirap yung formula, hanapan mo ng paraan, di ba? Gawa mo ng paraan para masaulo mo siya, maghanap ka ng pattern, di ba? Ng relation ng mga nandito. Or ikaw, kung gusto mo mag-mnemonics ka, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Basta kung ano mag-work para sa'yo, di okay. And I think sa inyo, di ba, marami din kayo sa uluin, di ba? Alam ko sa RK, sa board exam, puro sa uluin eh. Midterms, mga ganyan. May calculations ba kayo? Parang less, no? Pero meron din. Alam ko meron eh sa design. Sa design. Ano mga dine-design nyo? May calculation? Na, may mga ganyan din. Basic structure. Kasi dati po, Mga may basic. yung list. Oo. Diba? So, kahit pa paano, kailangan mag-gets mo pa rin ito mga i-discuss natin. Pero yun nga, again, may mga iniskipan tayo. I think okay lang. Kasi hindi naman, duda akong lalabas to yung ganung mga formula. Hindi lalabas yun.
Ang balita ko doon yung mga basic lang na mga mechanics, ganyan. Alam ko may mga ano din, RCD, steel, pero yung basic lang din. Sobrang basic lang. Hindi lalabas to yung mga ganyan. Na-explain lang natin. Okay, ngayon ano nangyari dito? Yun nga, basically, yung ABC, ito yun, yung mga points, mga quarter points. Okay? Ang mangyayari dyan, kukunin mo yung moment doon sa mga points na yun. Natandaan mo pa ba doon sa structural theory mo? Ang ginagawa, mayroong moment, may beam, tapos may loading, halimbawa, distributed load, L load. Sabi, ano daw yung moment dito sa loob nito? Naalala mo kay, sinong prof mo? Sir DP. Sabi niya, di ba, yung moment is a function of, tapat mo dito, tapos gawin mo, internal ano ka, forces ka dito, yung girl, di ba? May moment ganyan, forces ganito, tapos may reaction, tapos kapat mo yan, di ba? At X distance, sabi mo, may reaction dito, sabi mo RA, tapos moment, tapos shear, moment, shear, tapos summation ng forces, summation ng moment, naalala mo? Ginagawa niyo yun, di ba? Huwag na natin gawin. Ganun yung naging process. Ang ginawa lang, kinat to, kinuha yung moment dito, yun yung MA, yung WL squared of, itong ano, nalagay dito na, ito to. Ano yan, ang ginawa dyan, kinat lang to. Kinuha tong moment na yun. Okay, parang neglect mo to. Yun yung figure. Okay. Mag-summation ko ng moment dito, makuha mo to. Yung moment sa A is equal to dito. Try natin isa lang. Sabi, kunin mo sa quarter point. So, ang quarter point is L over 4, di ba? Tama. Quarter point eh. So, ito yung moment sa A. Ito yung shear sa A. Okay. Ngayon, ang weight niya ay, yung general W. Okay. Tapos ito, syempre, yung RA. Paano natin makuha yung RA? Sabi mo, ano lang naman yan eh. Equal lang, magano lang, di ba? Distribute lang sa, sabi mo, ayaw ko ng simplified. Gusto ko yung tamang solution. Sabi mo ba yan? Sabi mo yun eh. Ano yun? Letter dun? Wala? Oh. Ano bang gagamitin natin dito? Ano na lang, left right na lang. RL gamit niya eh. RL, tapos RR. Kung gusto mo kunin yung reaction sa left, ang gagawin mo, di ba? Take ka ng moment dito. Kaya paano mo gagawin? Sabi mo, positive ano ka? Clockwise or counter? Kahit ano, okay lang. Anong sakay sanay? Counter, sige. Take tayo ng moment dito, positive counter. Ano? So, yung loading muna. Okay? Positive counter to, di ba? So, positive moment, WL magiging distributed load times length magiging force na na-allocate sa centroid niya. Centroid niya nasa gitna. So, ang moment arm ay L over 2. So, yun yung moment na may-create ng force mo. Pagka ano may-create ng reaction mo, RL times distance niya equal to 0. RL is equal to WL squared over 2 over L magiging WL over 2. Yan na doon. Diba? Simple lang, algebra lang, di ba? Basic math. Kung meron ka na reaction, paano natin kukunin to? Sabi mo, ito RL, sabi mo, RL. Di ba? Taking moment at A, di ba sabi mo, moment at A plus W times L over 4. Tapos, gano'ng kalayo ito galing dito? Kung L over 4 to, sabi mo, kalahati, no? Tama? So, ano kalahati na L over 4? L over 8. Divide mo lang ng 2 yun eh. So, ang distance is L over 8. Okay, tapos, ayun na, na-consider mo na yung moment na to, na-consider mo na yung moment dahil sa distributed load na to, consider mo naman yung moment galing sa reaction, RL. Diba? So, minus RL, na ang distance is L over 4, equal to 0. Sabi mo, moment, diba, is equal to RL, ano yung RL? WL over 2 times L over 4 minus WL squared over 4 times 8, 32. Simplify mo nga ito. Magiging WL squared. Try mo sa calculus mo, 1/2 times 1/4 minus 1 over 32. Try mo nga sa calculus mo. 1/2 times 1/4, ano yan? 1/8. 1/8 minus 1 over 32. Minus 1. 1 over 8 minus 1 over 32. Ano labas?
3 over 32, ayun. 3 over 32 WL squared. Ganun sa A. Paano mo kukunin yung moment sa B? Ganun din yung process. Kakat ka lang sa B, gagawin mo lang yung summation ng moment, ayun lang. Sa C, paano? Magkakat ka sa C, magtitake ka ng summation ng moment, ang mag-iiba lang doon yung L. Di ba? Pag B, ang L mo ay kalahati. Pag doon sa C, 3/4. Dito kasi 1/4 eh. Yun lang. Nakuha nyo. So dito, ano na natin, no? Pinakita na lang natin dito. Okay, so kung gusto mo practicein. Kung ayaw mo, di wag. Okay, ngayon, so meron ka ng ABC, so substitute mo na dito. Ngayon, Mmax is maximum moment. So titingnan mo, ano ba yung pinakamataas sa kanilang tatlo? Kung hindi ka sigurado, lagay ka ng value, tapos try mo na lang. Anong pinakamalaki? 3 over 32? 3 over 32 din, so parehas lang. Ano mas malaki, 3 over 32 or yung 1/8? Try mo nga. Kung hindi, paano mo malalaman? Sige nga, kung naka-fraction ka, anong mas malaki? Ano mas malaki? 3 over 32 o yung 1/8? Paano naging 1/8? Kasi, paano nyo na-identify na 1/8 yung mas malaki? Feeling nyo lang. Ha? Paano mo sinesting? Sige nga. Na-fraction, ginawa mong decimal. Di ba? Kapag hindi ka sigurado, kasi hindi mo makikita na mas malaki yung numerator, mas malaki na siya, o kaya mas malaki denominator, mas malaki. Hindi lagi, depende. Di ba? Paano kung maging ano to? 8 over 32. Sino na mas malaki sa kanila? Hindi mo na makikita dito eh, di ba? Gagawin mo doon, ikakalculate mo. Convert mo siya sa decimal, 1/4 na to ngayon eh. So, mas malaki na to ngayon, di ba? Okay, point is, yun nga, kung hindi ka sure sa fraction, gawin mo siyang decimal, tapos tsaka mo siya i-compare. Okay, so sabi sa'yo, mas malaki yung 1/8. So, ang mangyayari, kapag ka sinubstitute mo sa Mmax, ayun, WL squared over 8, WL squared over 8. Yung nakalagay doon. Okay, yun lang, recto sub. Tapos may sagot ka na agad. Pero ito, gagawin mo lang to kung halimbawa hindi mo alam yung CB doon sa condition na binigay. Kung distributed load, hindi mo alam. So, ngayon, ang mangyayari dito, meron na kasi siyang mga derived, pinakita na dito. Okay? Which is, kung nag-review sila, alam sana nila. Diba? Kaso hindi sila nag-review, kaya hindi nila alam. Kasi ang binigay ko sa kanila, ito lang. Oh. Sabi ko, yun na yung sample problem. Kahit maaninag mo man lang na yun yung ginawa natin. Oh. Dinerive pa namin to. Tapos wala din. Anyway, sa atin ano lang, ito na lang. Okay? Dito na lang tayo. 1.14 na lang tayo. No? Dito lang tayo. 1.14. Okay? Distributed load lang tayo lagi. Okay? Sinisimplify na natin. No? Oh, baka magreklamo ka pa. Parang magreklamo. yun na lang yung magiging exam natin. No? Yun lang. Okay? So dito tayo. Ang purpose lang ng sample problem 4 is ipakita kung paano nakuha itong mga nandito sa table. Okay, kung gusto mo makuha tong mga to, so ano mo lang, ganun lang, i-cut mo dito, kunin mo yung moments, di ba? Tapos, plug in mo doon sa formula na 12.5 Mmax over 2.5 Mmax, tapos 3MA, 4MB, 3MC. Okay, ganun lang, simple lang. Okay, so last na ito, okay, so determine the adequacy for flexure ng itong beam na ito. Okay, sabi, ang beam mo daw ay 45 feet. Sabi, it is laterally supported at its ends and is subjected to the following service loads. Ito yung service load. Ano ibig sabihin ng service load? Yan yung mga nakapatong pa lang sa kanya na hindi, hindi pala. Ang service load, ang ibig sabihin nun ay hindi pa naka-factor. Okay? Sabi dito, dead load, 400 pound per feet, including the weight of the beam. Okay? So kapag sinama na niya, ibig sabihin, total na yun. Pero paano pag sinabi sa'yo halimbawa, ito yung given ko sa'yo, distributed load, SDL, equal to say 400 pound per feet. Anong difference nito doon sa binigay dyan na DL, 400 pound per feet? Anong difference itong dalawa? Ito, dead load total. Ito, superimposed dead load. Anong ibig sabihin ng superimposed? Alala nyo? Ano ibig sabihin ng superimposed? Diniscuss natin yun. Ano yung superimposed? Naka ano lang. Superimposed, imposed.
Yeah. Loading, impose, nakapatong pa lang, hindi pa kasama doon yung weight niya mismo. Okay, superimposed ay loads na nakapatong pa lang sa kanya. So kung kukunin mo yung total dead load, syempre isasama mo yung dead load niya. Ano yung dead load niya? Yung weight niya. Okay? Kung ang section mo ay W14/90, ano yung weight niya? Ano? Ano sinasabi? 90, okay, very good. 90 yung weight, yung 14 ay yung depth. Nakita mo dito, depth 14. Yung pangalan ng white flange, siya yung nagsasabi ng depth tsaka ng weight niya. Okay, yung unit ng weight na yun ay pound per feet. Okay, so kung meron kang superimposed na 400, kung kukunin mo yung total distributed load niya na dead load, so ang mangyayari magiging 490. Kasi 400 yung nakapatong, 90 yung self-weight. Kung superimposed yung sinabi. Ang sinabi dito, including the weight of the beam. So kasama na siya dun. So hindi mo na idadagdag ulit. Ako nyo. Sabihin yan, yung superimpose sa kanya is 310 lang. Yun yung nakapatong, tapos kung idadagdag mo yung 90 na weight, 400 total. Yun yung nakalagay dito. Ako yung idea. Malay nyo, yung lumabas, di ba? At least alam mo kung anong gagawin mo sa superimpose, di ba? Ang superimpose, nakapatong pa lang, wala pa yung weight ng mismong member mo. Okay? Yung live load, syempre, yan, given na yan, live load. Paano mo gagawin? First is identify kung magna-non-compact ba siya or compact. Okay? Ito yung width to thickness ratio para sa flange. Sabi, i-compare mo lang siya sa limit. May dalawa kang limit, 0.38 square root of E over Fy. Tapos yung isa ay 1. Ito yung lower limit, ito yung upper limit. Kung mas mababa siya sa lower limit, non-compact. Kung mas mababa siya sa lower limit, compact. Sabihin nun, maliit yung width to thickness ratio, ibig sabihin makapal. Hindi masyadong mag-bend, hindi magbabakal, di ba? Lumagpas. Ibig sabihin, pwede siya magkaroon ng flange local buckling. Nasa pagitan, so inelastic. Pag lumagpas ng lambda R, elastic. Mangyayari yun pag slender. Pero sabi natin, hindi mo na iisipin yun, di ba? But hindi isipin kasi sabi natin, walang ibibigay na slender flange. No? Compact or non-compact lang. So makita mo dyan, di ba? Nakita mo, napunta lang doon sa pagitan, hindi lumagpas ng 24, non-compact flange. Kung non-compact flange, meron kang flange local buckling. So parang magsusolve ka lang nung dagdag na formula. Ano itsura ng dagdag na formula? Ito yun. Okay? Yung MP is FYZX. Substitute, ito na yun, di ba? Substitute mo dito, substitute mo. Fy given, Sx given. Yung lambda, ano yun? Ito yun, sinolve mo na kanina. Yung lambda P, ito yung limit na lower. Solve mo na kanina. Lambda R, na-solve mo na rin kanina. Lambda P, na-solve mo na rin kanina. So basically, substitute mo na lang lahat yan. Sinubstitute mo na lahat, may moment ka na. Okay? Nominal moment. Ganun lang. Ngayon, paano mo kukunin yung ano niya? Yung next, sabi, ito yung capacity niya para sa flange local buckling. Meron ka pa isang capacity, di ba? Paano pa siya pwede mag-fail? Depende kung sa overall. Di ba? So, depende naman sa unbraced length niya. Okay, ano ang unbraced length niya? Sabi, titingnan natin, gano'n daw siyang kahaba? 45 feet. Paano yung support condition? It is laterally supported at its ends. 45 feet. Ang support niya nasa dulo-dulo lang. Gano'ng kahaba yung walang support? Gano'ng kahaba yung walang support? Kung 45 feet, tapos ang support niya dulo-dulo. Gano'ng kahaba? Gano'ng kahaba yung walang support? Support mo sa beam mo, imagine mo ito yung beam, ito yung beam. Ang support mo, dulo-dulo lang. Hindi ito yung support, dulo-dulo. Kung 45 feet yung beam mo, gano'ng kahaba yung walang support? 45 feet din. Dulo-dulo nga lang di ba? So ito, walang support to. Di ba? Walang lateral support to. So kung wala siyang lateral support, ang nangyayari, sabi natin, di ba? Pag nag-bend siya pababa, pwede magkaroon ng lateral torsional buckling. Di ba yung idea natin? O ngayon, ang tanong, yung 45 feet na yon na unbraced length, saan siya papasok? Below LT.
do sa walang LTB, inelastic LTB, or elastic LTB. Okay? Titingnan mo ngayon, anong value ng LP, anong value ng LR. Nakuha yung process. Ganun lang. Okay, solve natin ngayon LP. LP, 13. Siyempre, matik, lagpas din yung 45. Diba? So, lumagpas siya dito, anong sabihin? May lateral torsional buckling na siya. Diba? Hindi na siya basta plastic moment lang. Nakuha. Sige, ngayon ang tanong, anong type ng LTB? Dito or dito? So, tingnan mo ngayon, ano yung LR? Okay, yung LR, ito yung formula, itong mahaba na to. Okay? Tapos, nakalagay naman dito yung breakdown ng solution. Ano yung RTS? Ito yung RTS. Minsan, given na rin sa properties table yan. Okay? Ayan, substitute mo lang itong mga to. Lahat ng mga nandito, given yung mga yan. So, wala kang poproblemahin. Ilalagay mo na lang sa formula mo. Na meron ka namang formula card sa exam. So, wala dapat tayong problema. Okay? Gagawin mo lang, pa-familiarize mo lang yung process, kung anong gagawin. Okay, tapos yun na. Okay, so ito na yung itsura. Okay, so substitute. Ayan. Ito, pa-plug in mo dito sa RTS. Yung E, 29,000 kasi still. Yung FY, given. Yung JC, SX, HO, given. Okay, kung hindi given yung HO, ito yung formula ng HO. Pero minsan given na rin yan. Kung hindi given, ito yung formula. Nasa formula card mo. Diba? Yan. Tapos, ito, pwede mo itong i-simplify dito. Bakit natin i-simplify? Kasi, naulit eh. Pwede mong ulitin. Kaya para ito, gawin mo, i-store mo, tapos i-plug in mo na lang dito. Diba? Tsaka dito. Kuha nyo. Substitute. Ito din, substitute. FY given, FE, 29,000. Ito, plug in mo lahat ng values, simplify mo, makuha mo 42. Lagpas ba dyan yung 45? Yes. Tama ba? Lagpas ang 45 sa 42. Eh, dito ka sa ngayon sa pangatlo na formula. Ano yung pangatlong formula? Yung may 0.078. Yun, no? Okay. At mo dito, CB pi squared E over LB or RTS squared. Ito yung parang slenderness ratio niya. Okay, RTS kasi ano yun eh, beam na beam ang ano niya. Hindi siya basta RX, RY. RTS siya na pag beam. Okay, 29,000, alam mo na yan. Siyempre, yung pi, alam mo rin yan. Di ba? Yung LB is 45 feet. Pero, yung mga units kasi natin, pag sa code, dapat laging magkakapamilya para gumana yung formula mo. Kasi kapag mali ang units mo, hindi gagana yung formula mo. Mali yung ibibigay niyang numbers. Okay? So, tandaan, no, paggagawa ka ng solution, lagi ka dapat naka-KSI, laging naka-KIPS, laging naka-inch. Pagka may na-solve ka, kunyari, yan, ang masosolve mo ay stress, wala ka nang iisipin. Diba? Wala ka nang isipin na conversion, matic KSI yan. Kunyari, may na-solve ka, matic inches yan. O kaya, keep inch kung moment. Mga ganun. Okay, so automatic yan. Okay, sila yung magkakapamilya, ang gawin mo, kapag may na-solve ka, tsaka mo na lang i-convert sa dulo na. Okay, basta kapag nasusolve ka, yun lang muna lagi, KSI, KIPS, inch, keep inch. Okay, basta yung mga magkakapamilyang units lang muna. At makita mo dito yung mga numbers na yan, yung 4.102, yung mga nakalagay dito, lahat yan mga naka-inch something yan. Pwedeng 8 inch squared, inch cube, ganyan. Basta puro mga naka-inch yung mga yan. Kung hindi inch, KSI, or basta KIPS, mga ganun. Basta magkakapamilya yung mga yan. Okay? Provided na wala kang mali doon sa mga units, recta sub lang yan lahat. Ano nangyari? Kita mo dito, 1.14. Saan galing yung 1.14? Doon sa loading. Naalala mo, kapag ka-distributed loading, anong gamit natin sa distributed loading? Sabi dito sa taas, 1.14. Okay? So dito, sinabi sa'yo yung loading, so i-consider mo yun. Okay? By default, ang solution natin is, i-consider mo yung CB unless sabihin na CB equal to 1. Kasi pag sinabi sa problem, specifically sabi mo, mag-CB equal to 1, kaya sabihin, pinapagawa niya sa'yo, conservative approach. So, yun ang gamitin mo. Pero kung hindi sabihin, 1.14. Okay? Gagana yung kapag distributed load, which is sabi din natin, kung nakikinig ka ngayon, yun na lang nilalabas. Okay? So, simple na lang. Okay? Simple lang. Okay, ito na yung formula. Yan. Recta sub na lang lahat yan. Recta sub, meron ka ng F. Multiply mo sa SX, meron ka ng moment. Nakita mo yung moment, anong unit? Keep inch. Sabi natin, kahit huwag mo nang isipin, di ba? Moment, anong unit ng moment? Kilonewton meter, di ba? Newton meter, pag English, keep feet, keep inch, di ba?
alam mo yung tamang unit eh. Ngayon ang tanong na lang, ano yung lumabas? Nung sinol mo, ano yung lumabas? Sabi natin, keep, inch, KSI, yung kapamilya. So kung yun yung gamit mo, ang moment mo, automatic, keep inch yan. Kahit hindi mo na ginawa ng unit analysis na yung cancel pa, huwag na automatic na yan. Keep inch. Usually nga lang, pag nagpapakita tayo ng sagot, naka-keep fit. Kaya, i-convert mo na lang, pero sa dulo na. Wala kang i-convert dito, itong mga to. Wag. Okay? Rekta sub mo lang. KSI, inch, keeps. Okay? Yun yung magkakapamilya. Plugin mo sa formula, lalabas yung tamang unit, tsaka mo na lang i-convert sa dulo. Keep fit. Okay? Pero again, kung hindi naman tinanong specifically, pwede yan. Ito, tsaka ito, parehas tamang sagot yan. Provided na tama yung binigay mo sa akin units. Kunyari, sagot mo 5309. Pero ang binigay mo, keep fit. Mali yun. Di ba? Kasi ang equivalent niya na keep fit, 442 lang. Di ba? O kaya ginawa mo, nakalagay dito, keep fit. Di ba? Tapos kinonvert mo, ginawa mo keep inch, dinivide by 12 mo. Kumbaga, napagbaliktad mo yung units. Di mali din yun. Diba? Kasi iba ibig sabihin nun eh. Paano? Huwag niya na lang imali. Di ba? Units na lang naman to. Nandun ka din. Tama na yung numbers mo. Itama mo na rin yung units, di ba? Ako yung sinasabi ko. Basic yun eh. Yung units. Hindi ka nga dapat mag-iisip masyado dyan. Basta tama yung mga ano mo. Yung tawag dito. Yung kakapamilya yung ginamit mo na units. O yan na, meron ka ng moment. O pagkatapos niyan, sabi nominal yan. Hindi pa yun yung design, di ba? Sabi pag design, gawin mo lang. Pa-factoron mo na lang. 0.9 LRFD, 0.6 ASD. Answer. Tapos na. Okay yan. Okay. Kung nahihirapan kayo na sundan yung process, yung solution, tingnan nyo yung overview. Yun lang. Makita nyo, sobrang dali lang pala niya. Ano lang, if else lang, di ba? Isang condition, no formula, tapos yung answer. Okay? Ngayon, ipa-practice mo na lang para ma-familiarize mo yung sarili mo. Okay? Kasi kung meron ka ng formula, ano pang pwede mo maging mali dyan? Pagka magre-review ka mga 1 hour before the exam, ganyan, di ba? Hindi ang mangyayari, kakapain mo pa, hindi ka marunong magpindot sa calcu, hindi mo alam kung paano ilalagay yung parenthesis, di ba? Tapos makikita mo, ay nakalagay syntax error kasi mali yung mga parenthesis mo, di ba? Yung doon ka na lang magkakamali eh. Kasi may formula ka na eh. Okay lang. Ano ba decimal? Ah, Ikaw yun man sa decimal. okay lang yun kasi ano yan eh. Ito, I think sakto kung itong ginawa. Yan kasi nag-ano ka, naka-round off ka. Ito mga nandito, rounded off value na. Pag nag-i-store ka sa calcu, makukuha mo yung saktong number na nakalagay dito. Sinul kasi yan, naka-store kasi yan. Naka-exact values yan. Yan. Pero okay lang yun. Kung nag-i-store, kung nag-round off ka, okay lang. May konting discrepancy lang naman. Okay, kunyari, sagot niyan, 398. Kunyari, sagot mo, 398.1 o kaya 398.3, okay lang yun. Huwag ka lang aabot ng mga 450, mga ganun. Ang layo na nun. Di ba? Kung decimals ang issue natin, okay lang yun, wala problema. Acceptable yun. Okay? So, wag lang masyadong malayo. No? So, ayun, any questions ba? Any questions or clarification for this topic? Okay, again, dalawa lang. Okay, ang problem set natin, i-rewrite mo na lang. Okay, ayoko na kasing maggawa ng mga complicated na tanong-tanong. Yun na lang, i-practice mo lang, i-rewrite mo lang yung sample problems for compression hanggang sample problem 3, yung bago mag-compression. Tapos dito hanggang sample problem 5. Yung lalabas sa question exam mo, kamukha lang nito. Siyempre, ibang numbers, di ba? Pero yung process, makita mo naman paulit-ulit na yung process, if else lang. Gagamit ng index service. Oo. Pwede kayong gumawa ng index. Isang ano lang, yung index na gano'n. Pero session? Yung gano'n. Di ko alam kung tawag din. Baka pati sample problem natin. Yung gano'n lang. Yung ano. 1 yung pinakabilit eh. Ayun yung 1.8. Kasi ito lang naman ang isusulat mo dyan eh. Yung parang ano, yung size na kalahati nito. Yung 1/4. Ay, 1/4. 1/4 lang. Notebook na lang. Kasi ano eh, ito yung ano mo. Wala ka namang ibang susulat dyan kundi ito lang eh. Ay, siyempre bago tayo mag-start, ano natin, i-check ko yun. Pero ang isusulat mo lang guys, ito lang. Dito, ito. Ito lang, tong page na to. Tapos dun sa compression, yung maliit na page lang din na yun. Summary. Yung summary. Kasi wala ka namang ibang isusulat dyan kundi yung summary lang eh. Eh, yan na lahat ng formula dun. O kaya ano, di ba nagaya yung summary? Kung gusto mo, dagdag mo na din yung mga ano, ito, itong mga formula.
Wag naman yung sample problem, no? Grabe ka naman. Yung mga, ito lang to. Basta yung mga formula. Formula. Okay, lahat ng mga formula na nandito. Oo, pati yung tanong nandun. No? Okay, yung mga ito mga limits na nakikita natin dito. Thank you. Kaya mahalaga dyan, and check mo sa taas. Okay, yung mga limits. Okay. Yung mga ganito, MR, so kunin mo yan. MR, LR, basta yung mga ganun. Ito, RTS, basta lahat na nakita yung formula dito. Ba't yung pinipicture? Naka-upload naman to. Kayo ba alam? Naka-upload naman to, hindi nyo kailangan picturein. Nasa blackboard na yan. Nawa nyo? Ayan, so formula lang, walang sample problem sa index. Ayun lang, yun lang yung coverage ng module pa natin. So, practicing nyo na lang. Again, quiz tayo next meeting, tapos next meeting, exam. Okay, yun lang. Pag wala na tanong yan, dismiss na tayo. Tama, no? Wait lang. Sa index structures.